may pinatay na lalaki daw doon. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing na may narinig silang mga boses. Idol, tanong ko lang, naka-experience ka na ng multo dyan sa Japan? Madalas daw kasi multo dyan kasi hindi binibendisyonan dahil Buddhism ang culture dyan. Sa totoo lang, Idol, wala pa naman akong nararanasang malala. Pag night shift ako sa trabaho, pag kaya ko minsan may mga lumalagitik lang na furniture. Ganun lang naman. Yung mga panggabi dyan na kaya ko siguro alam yung mga tinutukoy ko, nararanasan din siguro to. Pero may mga lugar dito sa Japan na kahit bayaran nyo pa ako, hindi ako pupunta. Narinig nyo na ba yung Aokigahara? Yung malaking gubat na malapit sa sa Mount Fuji. May mga tao raw na nawawala dun at naliligaw sa loob ng gubat. Kaya yung mga hikers dun, nag-iwan talaga ng mga trails tulad ng tape or ribbon. Basta nag-iwan sila ng mga palatandaan para alam nila kung saan sila nanggaling. Pero dahil sobrang kapal nga ng gubat dun, halos pare-pares raw yung view, yung makikita mo. So madaling mawala talaga yung sense of direction mo. May mga nagsasabi rin na tawag dito, nakakaranas sila ng mga kakibang pakiramdam habang nasa loob. Para ka daw nililigaw. Tapos isipin mo na lang tahimik tapos walang tao, puro puno. Sabay bigla mawawalan ka ng signal. Naku, aray mo na lang. Hindi ko masabi kung ano talaga yung pakiramdam dahil di pa ako nagpunta dun. Pero try nyo nga tapos ikwento nyo lang sa akin. May isang lugar na mas creepy ba dyan sa tunnel na yan, yung Inunaki Tunnel sa Fukuoka. May pinatay na lalaki daw doon. Hanggang ngayon may mga nagsasabing na may narinig silang mga boses habang dumadaan sa tunnel. Yung iba naman may nakikita raw na tao sa loob pero paglingon nila wala na yung tao. Sa kasikatan ng tunnel na yan, laging na-adapt yung story yan sa mga palabas. Kasi sobrang nakakatakot nga talaga. Imagine, tahimik tapos ang dilim. Tapos biglang may maririnig ka sa likod mo, di ba? Sabay-sabihan ka ng hold up to. Ay, ibang bansa pala yata yun. Wait lang, may isa pa palang kwento na sobrang sikat din dito sa Japan. Alam nyo ba yung kwento ni Okiko? Katulong daw siya ng isang samurai lord. Nagkagusto sa kanya yung amo niya pero palagi raw niyang nire-reject. Ang ganda naman ni girl, no? Ang ginawa ng amo, tinago raw niya yung isa sa mga 10 mamahaling plato na pinagkatiwala sa kanya. Tapos, pinagbintangan si Okiko na ninakaw niya raw yun. Pero, papatawarin raw siya kung sasagutin niya si Bossing. Si baby girl di pumayag. So, anong nangyari? Napuno na yung amo niya. Kaya, pinatay na niya. Tapos, tinapon daw sa balon. Simula nun, may mga nagsasabing maririnig mo raw siyang nagbibilang sa balon na yun. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 9. Nagbibilang yan. Pero hindi raw niya mabanggit yung pang-10. So anyways, ang lesson dito, dapat wag natin masyadong pahirapan yung mga naniligaw sa atin. Baka itapon din tayo sa balon. At tungkol naman dun sa house blessing pala, dito sa Japan, iba talaga yung tradisyon at paniniwala nila. Siguro minumulto yung mga may history na ng aksidente or mga pagpatay. Alam niyo naman siguro mga tinutukoy ko. Pero nakailang lipat na rin ako ng bahay dito, 4-5 siguro. Pero wala pa naman akong nararanasan. Kayo ba? May mga naranasan na ba kayo dito sa Japan?